Levitiko, Kabanatang 26. Huwag kayong gagawa para sa inyo na mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain, upang inyong yukuran yaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Inyong ipangingilin ng aking mga sabat, at inyong igagalang ang aking santuaryo. Ako ang Panginoon. Kung lalakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at iingatan ninyo ang aking mga utos, at inyong tutuparin, ay maglalagpak nga ako ng ulan sa kapanahunan, at ang lupain ay pakikinabangan, at ang mga kahoy sa parang ay magbubunga. At ang inyong pag-giik ay aabot hanggang sa pag-aani ng mga ubas, at ang pag-aani ng ubas ay aabot sa paghasik. At kakanin ninyo ang inyong pagkain na sagana, at tatahan kayong tiwasay sa inyong lupain. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain, at mahiga kayo, at walang katatakutan kayo. At aking papawiin sa lupain ang mababangis na hayop, na hindi dadaanan ang inyong lupain sa tabak. At habulin ninyo ang inyong mga kaaway, at mga bubuwal sa harap ninyo sa tabak. At 5 sa inyo'y hahabol sa 100, at 100 sa inyo'y hahabol sa 10,000. At ang inyong mga kaaway ay mga bubuwal sa tabak sa harap ninyo. At lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamihin ko kayo, at papagtibayin ko ang aking tipan sa inyo. At kakanin ninyo ang malaong kinamalig, at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. At ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo, at hindi ko kayo kapupuotan. At lalakad ako sa gitna ninyo, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos, na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto, upang huwag kayong maging mga alipin nila, at sinira ko ang mga kahoy ng inyong pamatok, at pinalakad ko kayo ng mga ulong matuwid. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako, at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, at kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan, at kasuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, na napat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong sisirain ng aking tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak, at pagkatuyo, at ang lagnat na uubos sa mga mata, at magpapalupaypay sa kaluluwa, at maghahasik kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan, sapagkat kakanin ng inyong mga kaaway. At itititig ko ang aking mukha laban sa inyo, at kayo'y masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Kayo'y pagpupunuan ng mga napupuot sa inyo, at kayo'y tatakas ng walang humahabol sa inyo. At kung sa mga bagay na ito man ay hindi ninyo ako pakinggan, ay parurusahan ko kayong makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. At sisirain ko ang kahambugan ng inyong kapangyarihan, at gagawin kong parang bakal ang inyong langit, at parang tanso ang inyong lupa. At gugugulin ninyo ang inyong kalakasan ng walang kabuluhan, sapagkat hindi ibibigay sa inyo ng inyong lupain ang kaniyang bunga, ni ng kahoy sa parang ang kanyang bunga. At kung kayo'y sasalangsang sa akin, at hindi ninyo ako didinggin, ay dadalang ko kayo ng makapito ang higit ng salot ayon sa inyong mga kasalanan. At susuguin ko sa inyo ang mga halimaw sa parang, nang samsaman kayo ng inyong mga anak,
at papatayin ang inyong mga hayop, at kayo'y pakakakuntiin sa bilang, at mangungulila ang inyong mga lakad. At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin, kundi sasalangsang kayo sa akin, at lalakad din naman ako ng laban sa inyo, at sasaktan ko kayo ng makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. At pararatingin ko sa inyo ang tabak na gaganap ng higanti ng tipan, at kayo'y matitipon sa loob ng inyong mga bayan, at pararatingin ko ang salot sa gitna ninyo, at kayo'y mabibigay sa kamay ng kaaway. Pagka masisira ko ang tungkod ninyong tinapay, ang 10 babae ay magluluto ng inyong tinapay sa isa lamang hurno, at sa inyo'y isasauli sa timbang ang inyong tinapay, at kayo'y kakain at hindi kayo mga bubusog. At kung sa lahat ng ito ay hindi ninyo ako pakikinggan, kundi kayo'y sasalangsang sa akin, ay sasalangsang ako sa inyo na may kapusukan, at parurusahan ko kayong makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. At kakanin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki, at ang mga laman ng inyong mga anak na babae ay inyong kakanin. At sisirain ko ang inyong matataas na dako, at aking wawasakin ang inyong mga larawang araw, at itatapon ko ang inyong mga bangkay sa mga katawan ng inyong mga Diyos-Diyosan, at kapupuutan kayo ng aking kaluluwa. At gagawin kong giba ang inyong mga bayan, at gigibain ko ang inyong mga santuaryo, at hindi ko na sasamyuin ang amoy ng inyong mga may amoy na masarap, at gagawin kong ilang ang lupain, at pagtatakhan ng inyong mga kaaway na tumatahan doon, at kayo'y aking pangangalatin sa mga bansa, at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa ulihan ninyo, at ang inyong lupain ay magiging isang ilang, at ang inyong mga bayan ay magiging sira. Kung magkagayoy, magagalak ang lupain sa kanyang mga sabat, habang nahandusay na sira, at kayo'y napapasalupain ng inyong mga kaaway. Ang lupain nga ay magpapahinga, at magagalak sa kanyang mga sabat. Habang nahandusay na sira, ay magkakaroon ng kapahingahan. Sa makatwid bagay ang hindi ipinagpahinga sa inyong mga sabat, nang kayo'y nagsisitahan doon. At tungkol sa mga matitira sa inyo, ay sisidlang ko ng takot sa kanilang puso, sa mga lupain ng kaniyang mga kaaway, at hahabulin sila ng kalatis ng isang dahong nalalaglag, at sila'y tatakas na parang tumatakas sa tabak, at sila'y mabubuwal nang walang humahabol sa kanila. At mga kakatisuran sila na parang nasa harap ng tabak, kahit walang humahabol, at hindi kayo makatatayo sa harap ng inyong mga kaaway. At mamamatay kayo sa gitna ng mga bansa, at sasakmaling kayo ng lupain ng inyong mga kaaway. At ang mga matitira sa inyo ay magsisipang lupaypay sa kanilang kasamaan sa mga lupain ng inyong mga kaaway, at sa mga kasamaan naman ng kanilang mga magulang ay magsisipang lupaypay na kasama nila, at kanilang isasaysay ang kanilang kasamaan at ang kasamaan ng kanilang mga magulang sa kanilang mga pagsalangsang na isinalangsang laban sa akin, sapagkat sila ay lumakad naman ng laban sa akin. Ako naman ay lumakad ng laban sa kanila, at sila ay aking dinalas sa lupain ng kanilang mga kaaway. Kung magpapakababa nga ang kanilang mga pusong hindi tuli, at kanilang tatanggapin ang parusa sa kanilang kasamaan, ay aalalahanin ko nga ang aking tipan kay Jacob
at ang aking ding tipan kay Isaac, at gayon din ang aking tipan kay Abraham ay aking aalalahanin, at aking aalalahanin ang lupain. Ang lupain naman ay pababayaan nila at magagalak sa kanyang mga sabat, samantalang nahandusay na sira na wala sila, at kanilang tatanggapin ang kaparusahan ng kanilang kasamaan, sapagkat kanilang tinanggihan ang aking mga hatol, at kinapuotan ng kanilang kaluluwa ang aking mga palatuntunan. At sa lahat mang ito, pagka sila'y nasa lupain ng kanilang mga kaaway, ay hindi ko sila itatakwil, ni kapupuotan ko sila na sila'y aking lubos na lilipulin, at aking sisirain ng aking tipan sa kanila, sapagkat ako ang Panginoon nilang Diyos. Kundi aalalahanin ko alang-alang sa kanila ang tipan ng kanilang mga magulang, na aking inilabas sa lupain ng Ehipto, sa paningin ng mga bansa, upang ako'y maging kanilang Diyos. Ako ang Panginoon. Ito ang mga palatuntunan at ang mga hatol at ang mga kautosang ginawa ng Panginoon sa kanyang sarili at sa mga anak ni Israel sa bundok ng Sinai sa pamagitan ni Moises. Levitico, Kabanatang 27. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, pagka ang sino man ay tutupad ng panata ayon sa iyong inihalaga, ay magiging sa Panginoon ang mga tao. At ang iyong inihalaga tungkol sa lalaki na mula sa may 20 taong gulang hanggang sa may 60 ay 50 siklong pilak ang iyong ihalaga ayon sa siklo ng santuaryo. At kung tungkol sa babae, 30 siklo ang ihalaga mo. At kung mula sa may 5 taon hanggang sa may 20 taon ay 20 siklo ang ihalaga mo sa lalaki, at sa babae ay 10 siklo. At kung mula sa may 1 buwan hanggang sa may 5 taon ay 5 siklong pilak ang iyong ihalaga sa lalaki, at sa babae ay 3 siklong pilak ang iyong ihalaga. At kung sa may 60 taon na patanda kung lalaki ay 15 siklo ang iyong ihalaga, at sa babae ay 10 siklo. Ngunit kung kapos ng ikababayad sa iyong inihalaga, ay parapin mo siya sa harap ng saserdote, at hahalagahan siya ng saserdote ayon sa ikakakaya ng may panata, ay siyang ihahalaga sa kanya ng saserdote. At kung hayop na ihahandog na alay sa Panginoon, lahat na ibibigay niyaon ng sinuman sa Panginoon ay magiging banal. Huwag niyang babaguhin o papalitan ang mabuti ng masama o ang masama ng mabuti. At kung sa anumang paraan ay palitan ang isang hayop ng iba, ay magiging kapwa banal yaon at ang kapalit niyaon. At kung yaoy anumang hayop na karumaldumal na sa hindi maihahandog na alay sa Panginoon, ay ilalagay nga niya ang hayop sa harap ng saserdote, at hahalagaan ng saserdote maging mabuti o masama ayon sa inihalaga ng saserdote ay magiging gayon. Datapwat kung tunay na kaniyang tutubusin, ay magdadagdag nga siya ng 2 bahagi niyaon na inihalaga mo. At pagka ang sinuman ay magtatalaga ng kanyang bahay upang maging banal sa Panginoon, ay hahalagahan nga ng saserdote. Kung mabuti o masama ayon sa ihalaga ng saserdote ay magiging gayon. At kung tutubusin ng nagtatalaga ang kanyang bahay,
ay magdadagdag nga ng ikalimang bahagi ng salapi na inihalaga mo roon at magiging kanya. At kung ang sinuman ay magtatalaga sa Panginoon ng bahagi ng bukid na kanyang pag-aari, ay ayon sa hasik doon ang iyong ihahalaga nga. Ang hasik na 1 omer na sibada ay hahalagaan ng 50 siklong pilak. Kung itatalaga niya ang kaniyang bukid mula sa taon ng jubileo, ay magiging ayon sa iyong inihalaga. Dadapwat kung italaga niya ang kaniyang bukid pagkatapos ng jubileo, ay bibilangan sa kanya ng saserdote ng salapi ayon sa mga taong natitira hanggang sa taon ng jubileo, at bababaan ang iyong inihalaga. At kung tutubusin na nagtalaga ng bukid, ay magdadagdag ng ikalimang bahagi ng salaping iyong inihalaga roon at mapapasa kanya. At kung hindi niya tutubusin ang bukid, o kung ipinagbili niya ang bukid sa ibang tao, ay hindi na niya matutubos. Kundi ang bukid pagka naalis sa jubileo, ay magiging banal sa Panginoon na parang bukid na itinalaga. Ang kapangyarihan doon ay mapapasa sa saserdote. At kung ang sino man ay magtalaga sa Panginoon ng bukid na binili, na hindi sa bukid na kanyang pag-aari, ay ibibilang nga sa kanya ng saserdote ang halaga ng iyong inihalaga hanggang sa taon ng jubileo. At babayaran niya ang iyong inihalaga ng araw ding yon na parang banal na bagay sa Panginoon. Sa taon ng jubileo ay mababalik ang bukid doon sa kaniyang binilhan, doon sa kinararapatan ng pag-aari ng lupa. At ang buo mong ihalaga ay magiging ayon sa siklo ng sanktuaryo. 20 gera ang 1 siklo. Ang panganay lamang sa mga hayop na iniukol ang pagkapanganay sa Panginoon ang hindi maitatalaga ni naman. Maging baka o tupa ay ukol sa Panginoon. At kung hayop na karumal-dumal, ay kanyang tutubusin nga yaon sa iyong inihalaga at idadagdag pa niya ang ikalimang bahagi niyaon. O kung hindi tutubusin, ay ipagbibili ayon sa iyong inihalaga. Gayunmay walang bagay na itinalaga na itatalaga ni naman sa Panginoon sa lahat ng sariling kaniya, maging sa tao o sa hayop o sa bukid na kanyang pag-aari, ay may pagbibili o matutubos. Bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Walang itinalaga na itatalaga ng mga tao ay matutubos, papataying walang pagsala. At lahat na 10 bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. At kung ang sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang 10 bahagi, ay dadagdag niya roon ang 2 bahagi niyaon. At lahat ng 10 bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon ang 10 bahagi. Huwag niyang sisiyasatin kung mabuti o masama, ni huwag niyang papalitan, at kung sa anumang paraan ay palitan niya, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos. Ito ang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai hinggil sa mga anak ni Israel.